Hello katwis! Meron na naman tayong nilutong ulam. Ito ang kanyang finished product. Diba? Napakasarap niyan. Pwedeng pambaon at pwedeng pantanghalian. Ngayon, pakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yan. Meron akong isang pork, pero malapad siya. Pinanipis ko, hiniwa ko ng maninipis. Ganito ang aking gagawin. Ipakikita ko sa inyo para at least may idea kayo ng pambaon ng inyong mga anak, pambaon sa school at kahit inyong pang-ulam. Ayan, at pagkatapos ang gagawin natin dyan, nilagyan natin yan ng pampalasa. Depende sa inyo kung anong pampalasa ang gusto nyong ilagay. Pero sa akin, yan ang the best. Lagyan lang natin yan, pampalasa. At nilagyan ko ng sesame oil. At tapos lalagyan natin ng konting honey. Yan. Ganyan lang ang ating ulam. O, di ba? Imimix lang yan. Leave for 20 or 10 minutes. Pwede na. Marinate mo lang siya ng 10 minutes. Para masarap siya. At pagkatapos mong i-marinate yan, hayaan mo ng mga 10 minutes para at least maluto na. Tapos naman ngayon, natapos na ang ating pag-marinate. Ito naman ang ating ililipat natin siya sa lalagyan. Hindi natin isasama yung kanyang pinagbabaran. Hayaan lang natin na ganyan. Kasi siyempre kahit pa paano mayroon siyang katas. Pero hindi natin siya isasama. Lalagyan lang natin siya ng konting oyster para at least yung oyster na yan sumama at lumasa. Yan. Mimix natin siya sa oyster. Tapos hayaan lang din ulit natin ng mga 2 minuto. Okay lang yan. Kahit na i-mix mo yan sa oyster, okay na yan. Kasi ang mahalaga dyan, lasang oyster siya. Masarap kasi siya pag may oyster. Ayan, at pagkatapos natin ilagay yan, ganyan ang ating gagawin. Ayan, na-mix na natin siya. Pagkatapos mag-melt tayo ng 2 egg. At habang hinahalo natin si egg, kailangan yung mix na mix ha, kasi yung white niyan, kailangan mix yung lasa niya. Then pagkatapos, na-mix na yung lasa niya, i-dip natin yung meat na ating minarinate. Didip natin sa kanya. Ayan siya, di ba? Dip natin, pagkatapos i-coat natin doon sa breadcrumb. Yan, para maiba naman. Kailangan ganon, di ba? Yan, ididip natin yan. Lahat, ididip natin. Actually, 4 pieces lang ang niluto ko kasi yun lang naman talaga ang kaya namin kainin. Hindi naman masyadong madami. So, 4 na pirasong maninipis lang, ibibigay yan, kakainin namin ng ganun yan. At ngayon, ito, pagka-dip natin, ididip natin na hindi na makita. Ididip ko sa breadcrumb. Ididip natin yan sa breadcrumb. At pagkatapos nating madip sa breadcrumb, ang gagawin natin, ipapry natin ng naka-low fire. Yan siya. O, na-coat na natin siya ng ganyan. Kasi hindi ko lang yung camera. Ganyan lang ang gagawin. So, lahat ganyan lang ang gagawin. Pagkatapos, i-fry na natin siya. Tapos, tayo na ang bahalang gumawa ng gusto nating sauce. Diba? Yan, ganyan lang ang ating pagkain. Very easy. At pagkatapos niyan, ibabalik rin lang natin yan. Pagkatapos, hihiwa-hiwain natin ng maninipis lang.
Alam mo, kahit walang kanin, pwede mo siyang kainin. Yung lasa niya kailangan sakto lang. Hindi masyadong maalat, hindi matamis, hindi basta. Ang lasa niya kailangan yung pag kinain mo siya, yung texture ng meat, malambot. Tapos tamang-tama yung lasa, hindi maalat, hindi matabang, basta tamang-tama lang ang lasa niya. Para kung gusto mong lagyan ng pang sausawan, pwede naman ding wala. Di ba? Yan, super sarap na niya. At ang gagawin natin yan, i-slice natin pagka-fry niya. Para maiulam na, di ba? Yan, hindi pa siya ready. Maganda siyang gawing ganyan para at least kakaiba. Hindi na yung palagi na lang yung pagkain natin pare-pareho. Araw-araw kailangan may kakaiba, may twist, di ba? Sa bawat pagpunta natin sa ating kitchen, kailangan makaisip tayo ng isang pagkain kakaiba. Ayan, luto na ang ating meat. Ganyan, sa low fire lang yan ha. At saka hindi siya gaanong mamantika. Kasi ang ginagamit ko is non-sticky pan. Ayan. So, sa tingin ko, ready na yan. Kukunin lang natin yan. Ayan. At atin lang ating slice. Ayan. Palalamigin lang natin ng saglit. Tapos, i-slice. O, diba? O, ayan na. Ayan siya. O, tapos, i-slice natin siya. Medyo malamig na siya. I-slice natin ng manipis lang. Yung ganyan lang. Yung parang bite size lang, 'di ba? Parang mga french fries. Ganyan lang pagluluto ng very easy. At syempre, para naman maiba yung lasa ng ating pagkain. Yan. I-slice lang natin lahat yan. Mainit-init pa. At saka may. Ano ba? Yan. At pagkatapos, i-arrange lang natin at ayan na, okay na ang ating pagkain. Ayan, pag kumain kayo, at least sakto yung lasa. Masarap, di ba? Ayan na, luto na ang ating pagkain. Ito na ang ating finished product. O, hindi ba? Napakasarap niya. Hindi lang tingnan, talagang masarap. Thank you for watching.